Isa pong magandang umaga sa bawat isa at isang mainit na pagbati po sa mga ama ng tahanan, tatay, father. Hindi ko alam kung ano po ang inyong pong tawag sa inyong pong asawa. Sweetie Pie, Sweetie, Honey, Love, at kung ano-ano pa. Kami po ay saludo sa mga ama ng tahanan. Quiet lamang po yan, tahimik lang, pero alam natin sila po ay matyagang nananalangin, no? At patuloy na iniisip ang kanyang pamilya. So, happy Father's Day po sa lahat. At bago tayo magsimula, tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang ating pong key verse sa umaga pong ito. Ang tema po natin, manhood, the great father. Ito po yung ating pong tema sa umaga pong ito. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ko sa Lucas chapter 11 to 13. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Gusto kong basahin sa English translation yung pong verse 13. Yan po. Ang sabi po diyan, so if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Muli tayo po ay sama-samang manalangin muli sa pagkakataong ito. Lord, marami pong salamat sa paggising niyo po sa amin sa araw pong ito upang sariwain ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Hallelujah sa aming pong mga buhay. Salamat for extending our lives, Panginoon, sa umaga pong ito at sa araw pong ito. At mayroon pong reason, Panginoon, kung bakit po kami dumako sa lugar pong ito upang ikaw po ay papurihan sa aming pong mga buhay. At hindi lamang sa araw pong ito, Panginoon, kundi sa bawat araw, Panginoon, karapat dapat kang pasalamatan at papurihan sa aming pong mga buhay. Ano man ang aming pong kalagayan, Panginoon, dapat po kayong maitaas, Panginoon Diyos. Hiling po namin ang iyong paglilinis sa aming pong buhay, patawad po sa aming pong mga kahinaan, sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga kasalanan, Panginoon, na hayag sa iyong harapan sa pagkakataong ito. Patawad po, Panginoon, at maging marapat po kami, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, Panginoon Diyos, sa iyong banal na gawain, Panginoon. Tulungan niyo po kami na buksan, O Diyos, ang aming pong pangunawa, ang aming pong pandinig, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong sasabihin sa amin, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Higit sa lahat, ang aming pong mga puso, O Diyos, na paglalagyan, pagsisidlan, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Panginoon, hiling po namin ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan na mangusap at manguna, Panginoon. Maging attentive po kami, Panginoon, ano man ang yung mensahe na dadalhin sa aming pong kalagitnaan. At patunay na, O Lord, ano man tangkat gagawin ng aming pong kaaway, Panginoon, ay patuloy po naming winawalang bisa. In Jesus' mighty name. Kayong malwalhati, kayong maitaas, Panginoon, Lord God, at ako pong maibaba. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Lord God, hiling din po namin ang aming pong mga kapatiran na padako sa lugar pong ito, na ingatan niyo po sila at makasama po namin, Panginoon, O Diyos, sa umaga pong ito, sa aming pong pagpupurit pagsamba, pakikinig sa iyong mga salita. Maraming pong salamat. Ito pong aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Great Father, salamat po sa mga tatay po natin, no po, sa mga biological father po natin. Naalala ko po itong verse, nung nabasa ko po itong verse na ito, ay naalala ko po si tatay nung siya po ay nabubuhay pa. At never ko pong makakalimutan yung pong pangyayaring iyon. Hindi ko po alam kung anong taon po ako noon, pero
tandang-tanda ako, maliit pa po ako noon. Nung ako po ay humingi sa kanya ng pera, hindi siya tumanggi, hindi siya nagsabing wala siyang pera, kundi outright, nung humingi po ako ng pera po sa kanya, siya po ay dumukot agad ng pitaka at binigyan po ako ng pera. Because our Father is a great provider. Amen po ba? Nagpo-provide ang ating pong mga ama. Silent lang po ang mga tatay. No po? Silent lang po yan. Pero deep inside, sila po ay nag-iisip kung papaano niya mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa mga responsible father. Ayan na, nilagyan ko ng responsible father. Dahil alam naman natin, sa other side, ay mayroong ibang father. Na po. Pero this time, ang pag-uusapan po natin is a great father. Siya po ay talagang nandiyan sa oras ng ating pangangailangan. Nandiyan po siya sa oras ng ating pong mga kakulangan. No po, nandiyan po, tinatap yung ating shoulder at sasabihin, kaya natin yan, nandiyan ang Panginoon, may problema man tayo, makakaraos din. No ho? Kung ating pong babalikan, no pong ating pong binasa, no ho? Sa verse 13, yan po, yung ating pong binasa po yan, sabi po dyan, know how to give good gifts. Kung titingnan natin, ano po ba yung good gifts na sinasabi po dyan? Kung ating po titingnan sa Tagalog, ang sabi po dyan, mabubuting kaloob na po sa Tagalog version. Pero ang ginamit po sa English translation ng NASB ay good gifts. Dahil nandito pa ho tayo sa lupa, siyempre ang maibibigay sa atin ng tatay po natin ay mga bagay na panlupa. No ho? Pero kung titingnan po natin yan, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Bakit po magkaiba? Good gifts na panlupa at Holy Spirit, yung Heavenly Father po natin. Bakit po mas mahalaga itong Holy Spirit na ito na sinasabi po dito po sa verse 13 ng Luke ng chapter 11? Kasi po ang bagay pong ito, ang Holy Spirit po ay pangwalang hanggan. Hindi ka mukha po ng mga bagay na nandito po sa sanlibutan. Although good gifts po siya na natetreasure po natin, mainam po yun kung tayo po ay nare-regaluhan. Lalong-lalo na, di po ba, pagka Christmas, pagka may birthday po tayo, nabibigyan ho tayo ng mga regalo. And that's good gifts. And also, ang sinasabi po dito, yung ating po mga tatay, binibigyan po tayo ng ating mga magulang ng mga bagay-bagay na ikasisiya po natin. Di po ba? Pero kung titingnan po natin at pag-iisipan po natin yung mga bagay pong iyon, ay pansamantala lang. Tama po ba? It's a temporal. Pero itong bagay na ito, yung ating Heavenly Father na sinasabi po, ay Holy Spirit ang ibibigay niya. How much more? Alam niyo po, minsan, hindi pa natin hinihiling, ibinigay na ng ating pong Diyos. Tama ba? Naku, mukhang wala yatang ganun I believe meron. No? Hindi pa natin minsan hinihiling, ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang, hindi doon yung focus natin. Iba yung gusto natin kasi doon sa binigay sa atin ng Panginoon. Minsan nisip natin, bakit kaya hindi pa binibigay ni Lord? Hindi natin namalayan, ibinigay na pala ni Lord, pero hindi yun sa tingin natin, na yun nga yung ating pong hinihiling. Pero that is much better kumpara doon sa gusto natin, doon sa hinihiling po natin. Amen po. Minsan hindi pa natin nakikita yon, pero ibinigay na pala ng ating Diyos yung hinihiling po natin para sa ikabubuti ng ating pong buhay. Amen po. Minsan nagtatampo tayo, but Lord, ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray sa iyo.
pero hindi mo pa rin binibigay yung panalangin ko. Pero hindi natin alam, hindi tayo alintana na ibinigay na pala ng Lord yung ating pong hinihiling. Kaya lang, hindi iyon ang tingin natin. Amen po ba? Nasusundan ho natin, di ho ba? So, tingnan ho natin yung mga some biblical father na makikita po natin sa Bible. Daanan po natin ang ilan sa kanila. No? Next slide po. A good biblical man is defined by spiritual maturity. Kasi tayo po, spiritual man po tayo eh. Amen po ba? Kaya po, ang sinasabi po dyan, a good biblical man is defined by spiritual maturity. Nagmamature po spiritually. Meron pong sacrificial love and moral integrity. Integrity na naman. No po? Dahil mainam po na ang integrity ito ay patuloy na makita sa ating pong buhay. Rather than conforming to cultural standards of strength, he patterns his life after Jesus Christ. No? Exhibiting servant-hearted humility. Grabe to. Servant-hearted humility. Merong pusong paglilingkod na mapagpakumbaba. No? Emotional self-control. May pagkukontrol sa emosyon. No? And faithful stewardship. Naalala ko po, no? Meron tayong gampanin, mga ministry po natin, at patuloy tayong ma-remind kung ano man yung ating pong pinilapan na registration noong pong nung pong ministry pair. Amen po ba? Alam ko po, ang ilan po sa atin no po, ay nag-register, nag-fill up po tayo. Amen po. Faithful stewardship. So pinagkatiwalaan po tayo sa maraming bagay. At isa po ito, yung ating pong ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At alam naman ho natin na kapag tayo ay hindi naging faithful sa anumang part yan na ipinagkatiwala po sa atin, ay tayo po yung mananagot no po, sa ating Panginoon. Sa Judgment Day. Tama po ba? And a commitment to protecting and providing for His family. Yung pinoprotektahan mo ang iyong pamilya at ikaw ay nagpo-provide sa iyong pamilya, there is a commitment. Kaya minsan nga, nagugulat ako eh. May mga estudyante, naglalakad pa uwi, naka-uniform pa. Mga naka-holding hands. Sa isip-isip ko, may mga girlfriend at boyfriend na, mga bata pa lang. Paano kaya pag nag-date ito? Kanino kaya sila kukuha ng pan-date? Hello? Di po ba may mga pangyayari na hindi natin inaasahan, mga estudyante, mga kababaihang estudyante, di ba? Minsan may pangyayari na umuwi at talagang umiiyak. Bakit? Ito mo, nagsusuka na lang. Yung pala ay, alam na ho natin. Paano po yun? Hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Tapos ganun din yung kanyang boyfriend. Kaya dito po, yung commitment na protektahan at yung providing bilang sa isang pamilya ay napakahalaga. Kaya po, sabi po, ang pag-aasawa daw ay hindi po isang parang kanin na isusubo mo at pag nainitan ka ay iluluwa mo. Di po ba? Mainit o kaya napaso ka. Sino po kumain dito yung akala niya malamig pag subo niya? Ang init, tapos niluwa. May mga instances at pagkakataon na nangyari po sa atin yon. At hindi po ganoon ang isang pag-aasawa. Kaya po sa pag-aasawa, sa mga wala pang asawa, ito po ay niluluhod
at talagang idinadalangin sa Panginoon kung ikaw ba talaga ay karapat dapat mag-asawa, kung Lord willing na ikaw ay makapag-asawa. O baka naman ikaw ay isang single blessed. Amen po ba? Hindi yan yung parang, uy mga kaibigan ko, may mga boyfriend at girlfriend na. Ako nga rin bukas. Sasagutin ko na rin yung isang masugid kong manliligaw. Ganun ho ba talaga ang prinsipyo at patakaran ng ating Panginoon? Hindi po, ang layo. Kaya ka lang nagkaroon ng girlfriend, kasi nainggit ka. Kaya ka lang nagkaroon ng boyfriend, kasi nainggit ka sa iyong mga barkada. That is not the reason kung bakit ka nagkaroon ng girlfriend at boyfriend. We should pray for it. Amen po ba? Idulog natin sa Panginoon, Lord, sino ba talaga at meron ba talaga na ibibigay ka sa akin yung talagang kabiyak ng aking puso, kabiyak ng aking buhay. Napakalaga po ng bagay pong ito sa ating pong pamilya. Kaya nga po, nung nag-asawa na, nagkaanak na, eto na, hirap na. At minsan, iyon ang pinagmumulan ng hiwalayan. Kasi hindi niya nakayang protektahan ng kanyang pamilya, hindi niya nakayang i-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Andiyan pa ho tayo? Sa mga nagpe-pray, sa mga gusto magka-boyfriend at girlfriend, idulog po natin yan sa Panginoon. Hindi po basta-basta ang pag-aasawa. Agree ho ba yung mga may asawa? Nagkakabiruan nga kami ni Mrs. Kung buhay daw nga daw si nanay, gusto na ako isoli kinanay. Joke lang po. Actually, tulak ng bibig, kahabig ng dibdib. Amen po ba? Diyan pa ho ba tayo? Na-enjoy ho ba natin yung salita ng Panginoon? Na-enjoy po ba natin yung presence ng Panginoon? No? Commitment to protecting and providing for His family. Yun po ay isang katungkulan ng isang good biblical man. Tingnan natin ang ilang example. Sige po. Sige po. Next, yan. Si Saint Joseph, yung earthly father ni Jesus Christ. Joseph's role began when he learned that Mary was pregnant through the Holy Spirit. So alam po natin to. Though initially considering a quiet divorce to avoid public disgrace, he obeyed God's command delivered through an angel in a dream, taking Mary as his wife and naming the child Jesus, fulfilling the prophecy of Emmanuel, God with us, in Matthew 1:18 to 25. This demonstrates Joseph's faith and willingness to follow God's plan despite societal pressures. So alam natin to. Gusto niyang takasan di ba? Si Mary, nung bago sila, di ba, ikasal. Natagpo ang nagdadalang tao itong si Mary because of the Holy Spirit. So alam po natin to. Pero ganun pa man, sinunod niya ang Diyos sa pamamagitan ng ng angel, nung utos po ng Panginoon sa angel, nung nagsalita po siya. Next po, si Abraham. Si Abraham po, isa po ay tinaguri ang father of faith. Sabi po diyan sa Genesis 18:19, "For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him." So dito, pinili na si Abraham, to direct his children and his household. At ang sinabi pa po dyan, by doing what is right and just. Kaya minsan, kung tayo po ay malayo sa Panginoon, wala tayo sa Panginoon, hindi yung right ang nagagawa, kundi yung left. Hindi, yung wrong ang nagagawa. Tama po ba? Kasi wala nga sa Panginoon
Anong gagawin? Di puro mali. Puro lihis sa kalooban ng Panginoon. Imbis na right and just ang kanilang gawin, ayon sa prinsipyo, sa salita ng Panginoon, at sa kalooban ng Panginoon, hindi yun ang nagaganap sa buhay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sa mga binata at dalaga po dito, ang ipag-pray po natin, ang isang babaeng may takot sa Diyos at isang lalaking may takot sa Diyos. At hindi po yung gusto lang natin. No po. Kaya nga po, salamat kahapon, nag-celebrate po ang couples at yung mga testimony po namin talagang nakaka-bless. No po. Ang kabuuan kung bakit po kami magkakasama at dahil kasama po namin ang Panginoon. Salamat. Siya po yung nag-match. Hindi yung mga kaibigan natin, hindi yung mga kabarkada natin. Di ba mayroong pangyayari? Pinagmamatch. Tama po ba? Meet and match. Eto, itong kaibigan ko to, matagal na itong walang boyfriend. Hindi pa nagkaka-boyfriend since birth. Ganon din yung babae. Sige, pag-meet natin sila. Uy. Yung mga ganon bagay na minsan ay makikita natin, it is not biblical principle of God. Tama po ba? Pero ibang way ng Panginoon, ang magbibuild sa kanilang relationship, walang iba kundi ang Diyos. At nakita po natin ang output nito. After po nilang manalangin, talagang nanalangin po sila, hindi basta panalangin lang, kundi talagang nanalangin sila. At eto na, nakita po natin yung fulfilling ng galaw ng Panginoon sa isang mag-asawa. Nandoon ang pagmamahalan, nandoon ang pag-ibig, nandoon ang understanding, nandoon na kung saan silang dalawa ay sabay na sasamba sa Panginoon. Sabay na ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Next po. Si Noah, a righteous man who stood against the culture of this day. His radical obedience to God is building the ark, save his family, and secure the future of the human race. Buti na lang, naging masunurin si Noah. Amen. Sige, next po. Ayan po. Sabi po dyan sa Genesis 6:9-10, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. So dito nakita po natin, righteous man, no, blameless, walk faithfully with God. Sabi ko nga po sa inyo before, ang isang kalalakihan na tinawag sa isang pamilya ay kailangan matatag. Kasi siya yung foundation ng isang family. Siya po yung haligi ng isang tahanan. Na kapag ang lalaki ay mabuhay, ang isang ama ng tahanan ay mabuhay, babagsak ang tahanan. Tama po ba? Kahit bato po yan, kahit hindi inaanay po yan. Kung mahina ang foundation, kung nakita natin yung lindol sa Jensen, yung Jollibee, bagsak. Nadaganan si Jollibee. Hindi nakatakbo kasi ulo lang yung nandun sa ano eh. Hindi nakatakbo nung humindon. Bagsak, diba? Mahina ang foundation ng building. Kaya po ang lalaki ng Diyos na tinawag, kailangan matatag. Amen po ba? Matatag ang foundation dapat ng isang tahanan upang ang isang tahanan ay hindi madaling mabuwag. Sige po, next po. Sa verse 18,
Sabi po diyan, Genesis 6:18, "But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you." So nakipag-covenant ang Diyos kay Noah. At ako po'y naniniwala na sa bawat kalalakihan ng isang tahanan ay nakipag-covenant sa atin ang Diyos. No po. Buti na lang ay naging masunurin yung obedient heart, nakita po kay Noah, no po, sa kanyang pagsunod. Tingnan po natin sa next. Sa verse 22, after na sinabi ng Diyos kung ano yung dapat niyang gawin sa kanyang pagbubuo ng Noah's Ark, Noah did everything just as God commanded him. Noah did everything. Ginawa po ni Noah kung ano man yung instruction ng Diyos sa kanya. Specifically, doon sa measurement ng arko. Kung babasahin po natin to, merong dineclare ang Biblia ng eksaktong sukat ng taas, ng lapad, ng lalim, ng haba ng arko na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Kung ating pong babasahin po sa Genesis, nabasa na ho ba natin po ito? And I believe nabasa na po natin ito. No? Nakita natin yung exact measurement. Paano kung sinabi ni Noah, Lord, ang laki-laki naman to, bawasan ko kaya? Iksyan ko kaya? Babaan ko kaya yung gawa para matapos agad ako? Pero hindi niya ginawa yun eh. Sabi dito, Noah did everything just as God commanded him. Ginawa ni Noah ang lahat ng ipinag-utos ng Panginoon, ng Diyos sa kanya. Kasi ang dami niya palang ilalagay ng mga hayop. Tama po ba? Kung maliit lang yung ginawa niya, magkakasya kaya yung mga hayop na ipalalagay sa kanya ng Diyos? Next po. Sa verse 7, chapter 7 verse 7, "And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood." Buti marunong sumunod si Noah, kasi kung hindi sila marunong sumunod, kung hindi siya marunong sumunod, possible na sila rin ay malunod sa malaking baha. Amen po ba? Buti na lang ang mga taga-TLOP ay marunong sumunod. May amen po ba? Kasi pinagawa, kung nakita po natin to, kaya pinagawa po ito ng Diyos sa Kanya, ay para sa kanila po ito. Tama po ba? At kung meron mang ipinagagawa sa atin si Lord, ay para po sa atin din ito. Huwag nating sabihin, naku, si Lord KJ, meron akong gusto, pero pinapakailaman niya yung buhay ko. Hindi po eh. Hindi po KJ si Lord. Sabihin natin, hindi KJ si Lord. Pinagagawa sa akin to ni Lord kasi para ito sa akin. Para ito sa ikabubuti ko. Ang tangi ko lang dapat gawin ay ano? Sumunod sa master ko. Andiyan pa ho ba tayo? And without obeying, hindi sila makaka-escape sa napakalaking baha na ginawa ng Diyos, na lumipol sa sangkatauhan. No, dahil sila po ay matitigas ang ulo at ang kanilang mga puso. Sige po, next po. Kanina po, ito po ay nabanggit. Sino si Jairus? Wala si Jairus, nandun po sa labas. Nasa Sunday school. Sabi po dyan, a synagogue ruler in the New Testament who displayed profound tender love. Wow! Tender love. Minsan pagka nagpipirito tayo, makikita natin, tender, juicy. Hotdog. Pero to tender love.
When his daughter was dying, he publicly humbled himself, falling at Jesus' feet to plead for her life. Tingnan natin yung istorya. Lucas 8:40 hanggang 42. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya hinihintay nila. Verse 41, dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo. Sa Tagalog po kasi Jairo, sa English Jairus. No? Isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang na ay naghihingalo. Sa mga ama ng tahanan na kapag kami nangyayari sa ating pong bahay, sa ating pamilya, sa tahanan po natin, di ba aligagaho tayo? Ayaw natin na may mangyayari sa mga mahal natin sa buhay. May sakit, nadapa, nadisgrasya, inisip natin, dalhin sa ospital yan, padoktor yan, baka kumapano yan. Tama po ba? Hindi natin sasabihin sa mga anak, bayaan mo na siya. Tigas na ulo niyan eh. Hindi po eh. Anak po natin yan, pamilya po natin yan, and we should protect. Tama po ba? Yung mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng tulong. So dito, nakita po natin na ang kaisa-isang anak na babae ni Jairo o ni Jairus, no po, ay naghihingalo. 12 years old, maglalabing 2 taon. Going to 12. Naghihingalo. So kayo po, bilang isang ama, at kaisa-isang anak po, at babae pa, ano po ang first thing na gagawin po natin? Babae po ito ha. Babae pa, 12 years old. So bata. Next po, tingnan po natin yung pangyayari. Verse 49, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo, patay na po ang inyong anak. Kung mababalitaan po ninyo na inyong pong anak ay nabangga, halimbawa, at nasabing patay na po siya, nabangga po ng sasakyan, DOA, hindi na po umabot sa ospital, patay na po. Ano po mararamdaman po natin? Bilang isang ama, malulungkot ho tayo. Hayop nga, alaga nga natin eh. Yung pet nga natin, pag namatay, iniiyakan natin eh. Hindi tayo minsan makamove on eh. Lalo na, eto kaisa-isang anak na babae na mag-12 years old. Marahil, nung ikaw ay nanalangin, nag-pray sa Panginoon, Lord, sana po magkaroon po kami ng anak. At eto na, binigay na. Di po ba? Gaya ni Abraham. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ihandog mo sa akin ang yung kaisa-isang anak na si Isaac, ibinigay niya ito sa Panginoon. At hindi siya nag-question sa Diyos, na Lord, ang tagal ko itong hinintay sa'yo, tapos ngayon ipapaalay mo sa iyo yung aking kaisa-isang anak na si Isaac. Hindi sinabi ni Abraham po yun. Ano pa po ang sinabi po dyan? Huwag na po ninyong alalahanin ang guro. Verse 50, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Manalig ka lamang at siya'y gagaling. Habang ito po ay aking pong pinag-aaralan, sa buhay po natin, may mga problema at pagsubok tayo. Tama po ba? At ito po marahil ang sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kang matakot. Manalig ka lamang at siya'y gagaling. Ito po ay sinasabi. Sino pa may problema? Huwag na natin itaas ang ating mga kamay. Dahil ako po'y naniniwala na lahat tayo ay may problema. Amen po ba? May problema ho tayong lahat. Pero sa pagkakataong ito po yung message po sa atin ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Verse 51, pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago, at ang mga magulang ng dalagita. Verse 52, nag-iiyakan ng lahat ng naroroon at kanilang tinatangisan ang bata. So patay na eh, yung bata.
Kanina na-explain po sa Sunday school natin kaninang umaga po, no, tong bagay pong ito. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Una, sinabi, pag may mga problema, huwag tayong matakot. Sabi pa po, sumunod, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. So ito po, talagang akmang-akma sa message kanina, no? Ang sabi pa po dito, sabi diyan, natutulog lamang. 53, pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Sa verse 53, dahil marami pong hindi nagtitiwala sa Panginoon, hindi nila kasi totally kilala ang Panginoon, kaya ang hirap nilang magtiwala, ang hirap nilang sumunod sa ating pong Panginoon. Now, kung talagang kilala natin ang Panginoon, tayo po ay susunod. Tayo po ay tatalima. Tayo po ay mananampalataya. Dahil kilala natin na ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan. Ngunit tinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka, bata. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Sana po patuloy po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Ano man ang ating problema, ano man ang dala-dala po nating bigatin sa buhay, manampalataya tayo, manalig tayo na may magagawa ang Diyos. Sa mga sumasampalataya sa Kanya. So nakita po natin ang mga lalaking ito. Bilang isang ama, nakita po natin ang kanilang pananampalataya. Nakita natin kung paano nila pinrotektahan. Nakita natin yung concern nila sa kanilang pamilya. At bilang isang ama, ano yung pwede po nating iiwan? Na natalakayin natin before yung legacy bilang isang ama ng tahanan. Na mawala man tayo sa sanlibutang ito, ay meron tayong maiiwang alaala na tinatawag nating legacy sa ating mga anak. Sige po, next po. Bilang isang ama, ang mga dapat na ituro sa mga anak, panindigan ang iyong salita. Keep your word. Napakahalaga po nito. Ibig sabihin nito ay dapat nating tuparin ang iyong mga pangako at gawin ang ating sinabi. Ang taong may integridad ay mapapagkatiwalaan. Tama po ba? Meron ho ba tayong nakausap? Kausap natin, okay, ang gandang kausap. Pero ang nangyari, hindi nangyari yung pinag-usapan. Po? Meron po ba? Walang integrity o walang integridad. At never na tayong magtiwala sa mga ganitong klase ng tao. Once is enough, two is too much. 3, bahala na po tayo. Baka bigyan pa natin ng pang-4. Andiyan pa ho ba tayo? Ituro po natin sa ating po mga anak na sila po ay manindigan sa kanilang mga sinasabi. Kung ano man ang kanilang pinag-usapan, gawin nila ito ng may katapatan. Amen po ba? Pangalawa po,
panagutan ang iyong mga gawa. Take responsibility for your actions. Dapat mong tanggapin ang resulta ng iyong mga desisyon, aminin ang mga pagkakamali at matuto mula rito sa halip na sisihin ang iba. Tanggapin natin yung pagkakamali natin. Aminin natin yung pagkakamali natin. Huwag nating sisihin ng iba. Bakit? Hindi naman sila yung nag-decide para sa iyo eh. Tama ba? Ikaw yung nag-decide. Ngayon, pag nagkamali ka, huwag mo isisi. O halimbawa, niyaya ka. Alam mo, yung pag-aya sa'yo, pwede kang mapahamak. Tama po ba? Ngayon, dahil gusto mong mapagbigyan itong nagyaya sa'yo, bagamat alam mo na pwede kang mapahamak, pinagbigyan mo. Eh di, natuloy ang inyong lakad. Eh hindi naging maganda yung pangyayari. May nangyaring hindi maganda. Kasi alam mo na, may pwedeng mangyaring hindi maganda yung nangyari. Sino sisisihin mo? Yung nagyaya sa'yo? Eh kasi niyaya ako ng tiwala. Amen po? Sabihin natin yung katotohanan at pawang katotohanan lang. So narinig na po natin yon. So help me God. Amen. Sabihin natin yung totoo. At dahil ikaw ay nabayaran, sasabihin mo na yung hindi tama. Next po. Pahalagahan ng pamilya. Value your family. Kaya sa prayer meeting po natin, lagi po natin itong sinasama, ipanalangin po natin ang ating pamilya. Ibig sabihin ay mahalin, respetuhin at pahalagahan ang pamilya dahil sila ang isa sa pinakamahalagang suporta sa buhay. Let's pray for our family. Eh dahil nga busy, iba hawak, iba ginagawa, hindi na po na ipagpe-pray ang family. So back to basic, prayer, napakahalaga ng prayer sa ating pong pamilya. Next po. Huwag tumigil sa pag-aaral. Never stop learning. Huwag mo nating sabihin na alam ko na ang lahat ng bagay. Hindi po. Patuloy na matuto, magpahusay sa sarili, at maging bukas sa bagong kaalaman at karanasan. Never stop learning. Magpatuloy ho tayo sa pag-aaral. Isipin natin, hindi ko pa to alam. Kahit alam na natin, hindi ko pa to alam. May mga bagong technology po ngayon na hindi natin alam. Tingnan niyo po ang siyensya, ang science. Di po ba? They are keep inventing. Minsan, meron na palang ganyan. Oo, meron na. Oo nga, napag-iwan na tayo. Di ba? Amen po ba? Wag ho tayong, sabihin natin, hindi na ako mag-aaral, okay na ako dito, sapat na to. No, never stop learning. Next po. Ito po ay napakahalaga sa dapat ho nating ibahagi sa ating pong mga anak. Mahalin ang Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Love God and obey His commandments. Nagpo-provide ho tayo sa family po natin bilang isang ama. Pero we need to provide din naman ng mga spiritual na bagay na dapat po nilang matutunan. Na hindi po nila matututunan sa sanlibutan. Amen po ba? Nandiyan pa po ba tayo? Minsan nga nakakalungkot. Ano ang ituturo ng isang magulang kung siya mismo o sila mismo ay hindi alam kung ano ang salita ng Panginoon? Di ba? So kailangan bilang isang ama ng tahanan, tayo po, sa atin po nakipagtipan ang Diyos upang patuloy po nating mapangalagaan, mabigyan ng, ma-provide ang kanilang mga pangailangan po sa atin, mga kalalakihan. Kaya ang laki po ng responsibility po natin, hindi lang makapagbigay tayo ng pinansyal na pangailangan, ng support, and even spiritual thing, ay maibigay din po natin
sa kanila. At ang kabuuan ng mensahe, ang tunay na pagkatao ng isang tao ay nakikita sa kanyang katapatan, pananagutan, sipag, respeto, tapang, pagmamahal sa pamilya, at pagmamahal sa Diyos. At dito po ako magwawakas. Salamat sa Panginoon at yung pong gawain po sa workplace ay patuloy po. Sino po nakakakilala kay Pastor Bong Saking ng CCF? Ayan. Praise God. Sige po, next po. Kung atin po makikita, balik. Yan. Kung nakikita po natin, ito po yung screenshot po ng aming pong online fellowship every Tuesday, 12 to 1. Kasama po namin si Pastor Bong Saking at ako po yung nasa baba. Ito po yung sa labas po dahil po kailangan ko ng malakas na signal kaya po lumabas po ako. Just happened, yung dalawa pong kasama po namin, na-meet ko po. Kaya po salamat sa Panginoon dahil wala silang internet, naki-hotspot po sila sa akin. Salamat at natuloy po yung kanilang yung praise and worship. No? At salamat sa Panginoon, this morning gusto ko pong i-share po sa inyo na siya po ay may message sa mga kalalakihan. Siya po ay may bati sa mga kalalakihan. Sige po. Sabi niya po, Happy Father's Day to all our fathers. Thank you for your love, sacrifices, and faithfulness in caring for your families. Being a good father is one of life's greatest privileges and challenges. None of us does it perfectly. It is only by God's grace that we can reflect His heart to our children. To every father, keep growing in Christ. If you have made mistakes, and we all have, don't be afraid to humble yourself before God and ask forgiveness from your children. It is never too late to begin again. To those who have been hurt by their earthly fathers, please don't judge God by the failures of men. Even the best earthly father falls short, but our Heavenly Father is perfectly loving, faithful, and good. The Father you have always longed for is found in Him. Happy Father's Day, and may we all draw closer to our perfect Heavenly Father, Pastor Bong Saking, CCF. So salamat sa Panginoon, tayo po ay makapagpatuloy. Ano man po yung inintrust po sa atin ng ating Panginoon, bilang isang worker, bilang isang ama ng tahanan, bilang isang pagkatawag sa atin, bilang kanyang lingkod. Sana po ay patuloy po nating maganap ang mga bagay pong ito para po sa patuloy na ikakalwalhati sa pangalan po ng ating pong Panginoon. Salamat po sa Lord at tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah. Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, maraming pong salamat sa iyong mensahe this morning patungkol po sa isang pinagkatiwalaan niyo pong ama ng tahanan. Salamat po sa kanilang mga buhay, salamat po sa kanilang pagtsatsaga. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pag-ibig po sa amin. Yes, Lord, nagkukulang rin sila, nagkakamali rin sila, Panginoon. And we need to understand ng bawat isa po sa amin ay nagkakamali. Subalit ikaw na aming Ama na tunay na perpekto at hindi nagkakamali, salamat Ama sa iyong patuloy na kahabagan. Bagamat kami ay nagkukulang at nagkakamali, nahandon pa rin ang inyong pong pagkalinga sa aming pong mga buhay. Salamat po. Salamat po. At sa pagkakataong ito, sa nakakapanood ng live stream na ito, kung ikaw man ay naabot ng message ng Panginoon at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, ito na yung pagkakataon na tanggapin siya sa iyong buhay. Marahil sinabi mo parang may kulang, parang hindi kumpleto ang iyong buhay. Totoo, kailangan natin ng ating Panginoong Jesus sa buhay po natin. At kung gusto mo siyang tanggapin bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagkakataong ito. Inaamin ko na
may kakulangan ako sa buhay. Inaamin ko na hindi ako perpekto. Inaamin ko na ako'y nagkamali. Inaamin ko na ako'y nagkasala. At inaamin ko na kung wala ka sa aking buhay, ay wala akong magagawa. At sa pagkakataong ito, lumalapit po ako sa iyo, Panginoong Jesus. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Panginoong Jesus. Inaamin ko ang lahat ng bagay. Patawarin niyo po ako, Panginoong Jesus, sa aking po mga kahinaan, sa aking po mga kasalanan. Maghari ka sa aking buhay. Hindi ko kayang mag-isa. Kaya Lord, sa pagkakataong ito, kinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At Lord, ikaw na mag-drive ng buhay na ito. Panginoon, salamat po sa iyong pagtanggap sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan, na aking taglay-taglay. Salamat, Panginoon. At sinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, maghari ka sa akin. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan niyo po ako na patuloy na makalapit sa inyo, patuloy na maalis sa mga bagay sa aking harapan na nagsisilbing balakid sa aking pong paglapit sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na patuloy kong buong magawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Sino man ang aking pong kapatid na ito na tumanggap sa iyo, I pray, Panginoon, na samahan niyo po siya, Panginoon. Siya po ay makapagpatuloy, Panginoon. Ayon po sa iyong biyaya at habag sa kanyang buhay. Lord, bless him, bless her, bless them, Lord God. In Jesus' mighty name. And we ask your Holy Spirit to be with them. At patuloy po silang maging mananagumpay, Panginoon. Laban sa sanlibutang ito, laban sa tukso, Panginoon, ng sanlibutang ito. Marami pong salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Muli, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang natitirang oras ng gawain pong ito. Sa iyo pong papuri, kalwalatian, sa pangalan po ni Jesus, namin Panginoon, sa rin pagligtas. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa